Ikaw ba ay natatakot sa kamatayan? Karamihan sa atin ay ayaw isipin ang tungkol sa kamatayan, lalo na ang pag-usapan pa ang tungkol dito. Ito ay nakakatakot na paksa. Gayunpaman, di lang minsan sa ibang paraan. Tayong lahat ay nahihipo na ng kamatayan, nagdusa sa pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, o sino paman sa ating buhay. Bagamat gusto nating pahabain ang buhay, walang nakakatakas sa kamatayan. Kapag ang huling tawag ng kamatayan ay dumating, lahat, mayaman o dukha, malakas o mahina, tanyag o di kilala, lahat ay sumusuko. Ang kamatayan ay nakakatakot hindi lamang sa dahilang hindi ito maiiwasan at sa kapangyarihan nito, gayon din sa pagiging mahiwaga nito. Ano ang mangyayari kapag ang tao ay mamatay? Ano ang naghihintay sa kalawakan ng misteryo pagkatapos nito? Tahasang sinasabi sa atin ng Biblia na ang ating buong buhay ay nakakulong sa pagkaalipin ng pagkatakot sa kamatayan. Subalit ang ating manlilikha, ang buhay na Diyos, ay hindi naglayon na tayo ay mamatay. Kung gayon, saan nagmula ang kamatayan? Ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Nilikha ng Diyos ang tao dahil nais niyang ibahagi ang kaniyang walang hanggang buhay sa tao. Subalit bago natanggap ng tao ang buhay ng Diyos, dinaya at nilason ni Satanas ang tao ng kaniyang makasalanang kalikasan. Bilang resulta, ang pantaong espiritu na nilikha ng Diyos upang makaugnay at matanggap ang Diyos ay namatay. Ang pantaong kaluluwa, partikular na ang ating kaisipan, ay naging kaaway ng Diyos. At ang ating pantaong katawan na nilikha ng Diyos bilang isang dalisay na sisidlan ay nadungisa ng kasalanan at naitadhana sa pisikal na kamatayan. Ang pisikal na kamatayan gayunpaman ay hindi ang katapusan. Sinasabi sa atin ng Biblia na itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ano ang hahatulan sa atin? Sa pinakamahalaga, tayo ay hahatulan batay sa kung sumampalataya ba tayo o hindi kay Hesukristo na siyang namatay para sa ating mga kasalanan at ang nagtagumpay sa kamatayan upang tayo ay mapalaya sa kapangyarihan nito. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, haharapin natin ang ikalawang kamatayan na siyang ang mapahamak sa dagat-dagatang apoy sa walang hanggang kaparusahan. Sino si Hesukristo na dapat nating sampalatayanan? Si Jesus ay ang Diyos mismo na naging tao ng laman at dugo. Siya ay namuhay ng walang kasalanang buhay at namatay sa krus para sa ating lahat na makasalanan. Pagkatapos ng 3 araw ng kanyang pagkapako sa krus, siya ay bumangon mula sa kamatayan. Dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa atin, nilutas niya ang suliranin ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbangon mula sa mga patay, kanyang winasak ang kapangyarihan ng kamatayan para sa atin. Si Kristo ay nabubuhay ngayon at magpakailanman. Sa pagkabuhay na muli, siya ay naging ang espiritong nagbibigay buhay na ngayon ay laan na para sa lahat sa anumang dako. Bilang espiritu, siya ay makapapasok sa loob natin, taglay ang kanyang matagumpay at nananaig sa kamatayang buhay. Kung tatanggapin natin ang nabuhay na muling Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, ginagawa niyang buhay ang ating espiritu sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang buhay ngayon at pinalalaya niya tayo mula sa ikalawa at walang hanggang kamatayan sa hinaharap. Ninanais ng Panginoong Hesus na palayain ka mula sa takot ng kamatayan at bigyan ka ng pag-asa ng walang hanggang buhay. Buksan mo lamang ang iyong puso
at idalangin ang katulad ng panalangin ito. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at bumangon mula sa mga patay. Salamat sa pagdaig mo sa kamatayan at pagdating mo sa akin upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas at buhay. Amen.